magbasa ng isang um, phrases o verse and verse mula sa Biblia, mula sa awit, versikulo 10, talata 3, 11. Sabi nila, ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin. Si Yahweh ay nilalait at sinusulta ng mga sakim. Ang sabi ng masasamang tao, ang Diyos ay walang pakialam. Sabi nila, walang Diyos dahil sa kanilang kahambagan. Ganito ang sabi ng masasama. Ang Diyos ay walang pakialam. Ang mata niya ay nakapikit. Di niya ako mapagmamasdan. Akala ng mga tao, ang Diyos ay patay dahil hindi natin sila nakikita. Nasasabi ko ito dahil sobrang proud ako sa tatay ko na hindi man kami nakapagkamit ng napakaraming material na yaman sa mundo, pero masasabi ko akong pinakamayaman na anak sa mundo kasi wala ni isang tao na nakausap ko na nagsabi na hindi mabait ang tatay ko. Sobrang napakabait. Yung sobrang bait niya, tsaka sobrang mapagpatawad, mapagmahal na umaakaw, lumalabas sa kakay namin, nakakaabot sa ibang mga tao. So lahat ng mga nakakausap ko, napakabait ng tatay mo, napakabait ng tatay mo, napakabait ng tatay mo. So sobrang proud ako na hindi man kami ganun ka aluwan material, pero sa puso namin, sa loob namin, alam ko na may tatay with his purpose. Sobrang i-welcome siya ng Panginoong Diyos sa langit. At doon ako sobrang masaya kaya hindi ako masyadong umiiyak kasi hindi ako nag-aalala dahil alam ko ang tatay ko ay sa langit pupunta. Kasi meron siyang mga nagawang hindi maganda pero all in all, napakabuti niyang tao. At sobrang pasalamat ko na siya yung naging tatay ko sa mundo. So sinasabi ko na hindi naman siya sobrang perfect. So ang sinasabi ko lang sa mga tao na meron tayong Diyos, buhay siya, hindi siya patay. Nakikita niya yung mga ginagawa natin at handa siyang magpatawad kahit tayo mga nagkasala, kahit nga po yung mga nakapatay. Basta willing lang po tayong magsisi at kilalanin siya. Dahil kahit naman po ako, lumaki akong pasaway na bata, pero habang lumalaki, nakikilala ko ang Diyos at nakikilala ko na siya ay isang mapagpatawad ng Diyos na kahit anong naging kasalanan natin, basta gusto lang po niya ay magsisi tayo at magbalik loob sa Kanya. Kasi akala ng mga tao, ang buhay ng tao ay dito lang sa mundo. Pero marami sa Biblia na nakasulat na pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, may buhay pagkatapos nito. So ito ay isang chapter na hindi siya buong libro. So kung paano tayo namumuhay dito sa mundo, yun yung magiging buhay natin pagkatapos, yung eternal life na sinasabi. So kung nabuhay ka dito na wala kang kilalang Diyos, hindi ka makakapasok sa langit. So yung mga tao puro material, gumagawa ng masasama para lang makakuha ng mga material na kayamanan. Hindi yun ang tunay na kayamanan dahil hindi yun ang tatay ko. Hindi naman niya madadala lahat ng sasakyan na meron siya. Pagharap niya sa Diyos, kung ano lang ginawa niya dito sa lupa, yun lang yung tatanungin sa kanyang Diyos. Hindi siya tatanungin ng Diyos kung anong nabili niya sa sasakyan, kung gaano kalaki ang bahay niya. Wala siyang pakialam doon. Tatanungin ng Diyos kung nabuhay ka ba ayon sa kalooban ko. Mga tao ba sinasabi, na-extend mo ba yung kabaitan niya, pagpapala o pagmamahal sa kanila o pagtulong sa kapwa. Yun yung tunay na kayamanan na hinahanap ng Diyos sa atin. So, sana huwag natin isipin na walang Diyos, na ang mga tao wala na silang pakialam na gumawa ng masama kasi wala silang takot sa Diyos. Hindi sila natatakot, kaya sila nakakagawa ng masama, nakakapanakit ng asawa, nakakapagnakaw, nakakapanloko ng ibang tao kasi wala silang takot sa Diyos. Akala nila walang Diyos. Buhay po ang Diyos. Buhay siya. Kasi kung walang Diyos naman, hindi tayo mabuhay eh. So, sino maghahawak nito? Mundo, sino magpapatakbo? So, kaya tayo ginagawa ng Diyos na may mga problema. Hindi niya tayo ginawang perfecto. Kasi hinihintay po niya na tayo na tumawag sa Kanya. So, kapag po nakakaramdam tayo o nakakaranas tayo ng sobrang bigat na problema, alam po ng Diyos yun, kaya lang hinihintay niya po tayo na tumawag sa Kanya.
Kaya po, sabi niyo, bakit dami ko problema, ganyan. Pag mas malalim po ang problema, mas mabigat, ibig sabihin po, mas mahal kayo ng Diyos kasi mas alam niya na tatawag ko kayo sa Kanya. Kasi pwede naman niya gawin perfecto eh, ang mundo, di ba? Kasi Diyos nga siya. Kaya lang bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi na tayo ginawang mayaman? Eh, lahat naman ng kayamanan pwede niya ibigay. So bakit hindi niya ginagawa? Kasi gusto niya tumawag tayo sa Kanya. Kasi pag perfect na yung buhay niyo, marami kayong pera, wala kayong mayaman, hindi niyo na kailangan ng Diyos, hindi niyo siya tatawagin. So, in times of hardships, doon natin naaalala ang Diyos. So, yun lang naman yung gusto ng Diyos eh, na maalala natin siya, pasalamatan. Wala namang iba, hindi siya nangihingi ng pera. Sa mga simbahan, yung nangihingi ng pera, hindi niya kailangan yun. Gusto niya lang makita na, willing ka ba magbigay, willing ka ba mag-sacrifice for me, for my glory. Parang gano'n. Nakilalanin lang siya. Yun lang. Kilalanin siya at mahalin din ang kapwa. So, dalawa lang po yung gusto niya mangyari sa atin. Love God above all, and love yourself, and love others like yourself. Dahil po sa dalawang yun, makakapasok na po tayo sa langit. Mahalin ng Diyos, unang-una, pangalawa, mahalin ang kapwa. Katulad ng pagmamahal sa atin. Paano natin mamahalin ang kapwa? Huwag po tayo maghahangad na masama sa kanila. Huwag tayo gagawa na masama sa kanila. Kung hanggat maaari, mapapagaan natin yung buhay nila. Mapapasaya, matutulungan. Katulad po ng ginawa ng tatay ko. Sobrang proud po ako. Salamat.